Binigyan din ng Philippine National Police na legal at mabisang kampanya kontra loose firearms ang revitalized Oplan Katok habang patuloy naman ang pagbaba ng crime rate sa Maynila. Yan ang ulat ni Ryan Lisiges. Hindi rin naman natin na tatapakan yung mga kakapatan po ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga medyo may pangamba na gagamitin po ang PNP sa pamumulitika at pangahakas ay wala pong ganun ang intensyon po ng PNP. Legal at mabisang kampanya kontra loose firearms ang revitalized Oplan Katok. Ito ang binigyan diin ng Philippine National Police sa kabila ng patuloy na pagtutol dito at pagpapatigil ng Commission on Elections. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, walang pananakot sa kanilang kampanya dahil ang ginagawa rito ay personal na pinapaalalahanan ng pulisya ang mga tukoy ng may-ari ng baril hinggil sa kanilang obligasyon. Partikular na rito ang pag-renew ng kanilang license to own and possess firearms o di kaya hikayatin ng mga gun owner na ilagak sa pangangalaga ng PNP ang kanilang armas kung di pa nila ma-renew ang kanilang lisensya. Giit ng hepe ng pambansang pulisya na regular na isinasagawang Oplan Katok ng PNP, salig na rin sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. We are hopeful and sinabi na rin naman po natin the PNP is willing to sit down and discuss this issue with the COMELEC at isa lang naman yung common denominator ng PNP at ng COMELEC is to come up with a guidelines na ma-achieve din po ng PNP yung objective niya to make sure na ma-account po natin lahat ng loose firearms. Binigyan din pa ng PNP na ang kanilang prioridad ay ang kaligtasan ng publiko at hindi sila kailanman papanig sa kahit kaninong politiko. Tinawag pa ni Marbil na speculative ang pangamba ng ilan na magamit sa masamang paraan ang Oplan Katok ngayong panahon ng election period. Samantala, patuloy ang pagbaba ng crime rate sa Metro Manila. Sa datos ng PNP, nasa 19.61% ang ibinaba ng index crime o crimes against person and property nitong buwan ng Enero. Nasa 451 ang naitalang incidents sa unang buwan ng 2025 na mas mababa kung ikukumpara sa 561 sa kaparehong buwan ng 2024. Kabilang sa mga may malaking pagbaba ay ang kasong rape, physical injuries, homicide, murder at theft. Giit ng NCRPO na ang pagbaba ng crime rate ay refleksyon ng tuloy-tuloy na pagkukumahog ng PNP na gawing ligtas ang publiko. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.